Paano mo malalaman kung tama yung 13-month pay na nakukuha mo? So, turuan ko kayong mag-compute kung tama ba yung nakukuha ninyo. And applicable din to sa mga taong hindi naka-isang taon sa kumpanya. At ang tawag natin doon ay prorated 13th month pay. Nga pala sa mga taga-Pasig o malapit sa BGC Makati, meron tayong seminar na Business and Investment Strategies for the Holidays. So, sa mga gusto mag-business, mag-investment ngayong holiday, tuturuan tayo dyan. Speaker si Paolo Castro, Leo Ardina, Tio Bray, and si Nomer. Ito yung mga sponsor natin. Bukas yan, December 15. Ako ang mag-host dyan at meron akong 20 slots para libre nyong ma-attendan to. So, click the link in my bio and send me a message. So, paano mo nga siya makakompute? Una, alamin mo muna yung magkano yung sinahod o kinita mo, basic salary mo sa buong taon. So, kung ikaw hindi ka naka-isang taon or siguro may ilang buwan ka na hindi ka pumasok, so, syempre, hindi mo yun isasama doon sa total. Also, yung total basic salary mo, hindi included itong mga to. So, ayan, ipa-flash ko dyan. Pero may mga exceptions dyan. Kaya mahalaga na tignan mo yung kontrata mo. Kasi mamaya niyan, itong nasa listahan na to, kasama pala siya doon sa computation mo ng basic salary. So, baka magulat ka, sobrang basic lang, hindi sinama yung dapat nakalagay sa kontrata. So, lugi ka. Maliit lang yung binigay sa yung 13th month pay. Once na nakuha mo na yun, i-divide mo siya sa 12 and tada, makakuha mo na yung 13th month pay. Tandaan nyo guys, spend this wisely.